Tama sir, mag-overhaul na naman tayo ng Honda EDV na 150. Yan. At ano to mga sir, maingay yung makina. Okay, testing ko muna ang paantalin mga sir para may parinig ko sa inyo kung ano yung nagiging problema nito. Panda na rin. Nagulo ko na rin yung kanyang pump. O start mo, tulong. Okay. Size taan? Sabihin, ang gano'n naman narin na yan. Ano? Okay, ayan, manda na mga sir. Yan po yung tunog ng makina. Kapag po ganyan yung tunog ng makina ninyo, sumasabay sa pagpihit yung tunog. Yan, sumasabay yung kanyang tunog sa pagpihit ng acceleration. Matik po yan na may problema yan sa sigunyal or yung connecting rod. Ngayon kapag may tunog siya tapos pag pinihit mo yung acceleration niya tapos nawawala naman, hindi po yan sa connecting rod. Ito sa tunog pa lang, rinig mo na yung problema. At galing na to sa ibang kasa hanggang sa napagastos na natin ng malaki. Pero same pa rin yung ingay, hindi pa rin nawawala. Kaya ang gagawin natin, pag-ihiwalay natin yung makina sa kanyang chassis. Dahil kapag ganyan tunog, connecting rod yung problema. Ngayon, para makatipid si sir, at dahil malaki na yung nagagastos kasi nito, gawa natin na pala, bigyan natin ng parts para makakatipid siya. At hindi na siya mapamahal. Okay, pag-iwalay na natin. Bali, shortcut na natin yung video natin. Hindi ko na ipapakita yung pagkalas dito ng chassis sa kasi si makina. Madali lang din naman itong paghiwalin. Parang si-click lang din ito. Hindi siya tulad ni PCX 160 sa kasi ADV 160 na halos lahat ng play rings kinakalas. Dito mga sir, hindi na. Basta matagal lang ating upuan, makikita mo na lahat yung mga dapat natin tanggalin. Okay, pag-iwalay na natin ito mga sir. Ito mga sir, pag-iwalay na natin yung makina saka yung chassis. Ito mga sir, hindi po ito motor ni Kapulong. Yan. Mapapansin nyo, bago yung block mga sir. Kasi kahapon lang daw yan pinalitan. Na yan kasi yung suspecha nilang maingay. Si may kalmot daw. Yan, mapapansin nyo, bago talaga siya. Kaso yung tunog, hindi naman yun sa nanggagaling sa block. Nanggagaling yan sa connecting rod. Kaya kaklas-klasin na natin para madala natin kayo ngayon sa Caloocan. Kasi bigyan na natin si sir ng connecting rod. Same lang din naman ito yung connecting rod ni Honda Click na 150. Magkaiba lang sa sa 125. Malit kasi yung pasukan ng ng piston pin sa 125. Kasi kapag nagkakalas kayo nito, sinasegregate nyo pa rin yung yung mga pisa niya. Okay, ito na sir, yan, nakalas na natin yung block at pasilip ko yung bagong block sa nangyayari sa bagong block niya mga sir. Ito yung kasi yung pinakamahirap mga sir kapag once na may problema na yung connecting rod mo at block lang yung pinalitan o hindi tama yung pagkaka-diagnose kung ano yung gagawin, block lang pinalitan tapos andun pa rin yung ingay. Kahapon lang ito kapapalit mga sir, kaso nagkaroon ulit siya ng tama. Yan. Malalim yung guhit niya mga sir, headline. Kaya kapag medyo narinig nyo na yung tunog sa motor ninyo at sinadjust lang sa inyo ng mekaniko nyo mga sir na block lang yung problema niya mga sir, magdalawang isip na kayo. Kasi madodoble lang yung gastos ninyo. Magkano yung block niyan mga sir? Kulang-kulang 2,000 rin po yan. Pag sa 150, bukod pa yung sa piston niya.
Kaya ang gagawin natin, yung kakasin natin yung kanyang crankcase, yung left side na crankcase, ayan, tinatanggalan ni Kapulong yung piston. Papansin nyo, halos talagang totaling wala pang kakarbon-carbon yung kanyang piston. Yan, bagong bago, kasi isang araw pa nagamit. At napansin ko rin dun sa ano niya, sa head, yung dito niya hindi masyadong nalinisan. Isa rin kasi yan sa mga front lagi sa nag-aapaw yung coolant sa receiver or nauubusan kayo ng coolant. Hindi naman siya naghahalo, kaso malakas yung yung pressure ng ng radiator papuntang receiver. Kaya dapat kapag gumawa tayo ng ganito at binaklas mo lang din naman dapat yung sure ball na pang matagalan nagagamitin ni customer. Parang ito, sablay. Kaya ayan, pupuntirin natin yung sigunyal mga sir, kasi yan talaga yung naging problema or yung problema ng motor na to. Ngayon, sinabi ko nga sa kanya na may problema na yung block niya, kaso nga lang, hindi na kaya ng budget. Dahil naubos na, 19,000 kasi yung nagastos niya rito mga sir. Na pati yung fuel pump niya, pinapalitan, dun sa pinagpagawa niya, na hindi naman yun ang problema, pinalitan. Oo, may problema si ADB sa fuel pump, kaso sa naging issue nito, hindi naman fuel pump yung pinalitan, problema. Yung ingay ng makina, dinamay yung fuel pump na pinalitan. At ang pagkakabili 4.8 pa. Tapos yung block kung 4.8, kung umabot ng kulang-kulang 20, nakikita lang natin na pinalan dito, block, piston ring, valve seal, gasket, tapos fuel pump, umabot ng kulang-kulang 20. Overprice. Maluwag. Sa kasa mo pinagawa to? Kasa? Sa kasa to pinagawa daw sa mga sir. Siguro baka bago pa yung mekaniko doon mga sir. Kasi galing din ako ng kasa mga sir. Ayun meron siya. Kahit na mga sir, pagka mag-check din kayo, minsan mayroon talagang totaling hindi mo siya madudouble check ng ganito lang, pero base dun sa tunog niya, connecting rod pa rin yung tinutukoy niya. Minsan ang gas-gas niyan, yung ilalim nitong connecting rod, andoon yung gas-gas. Yan. Dito lang ma-check mo pa lang dito mga sir. Galing pa ng kasa, tapos di daw nilagyan ng coolant pa, isa pa. Bastos ng kulang-kulang 20 mil. Nakita ko lang pinalitan black. Yan, putol-putol yung videos natin mga sir. Ito mga sir, galing ito ng kasa mga sir, pinagawa sa kasa to. Bastos ng kulang-kulang 20 mil. Pero nakikita natin yung pinalitan lang yung black piston ring, tapos sabi ni customer yung fuel pump, at nung inuwi niya yung motor niya, sabi niya nag-overheat. Ayun pala, walang naman yung radiator dito nilagyan. Siguro baka yung mekaniko sa kasa, baka bago lang siguro, bagong hired, mga ganon. Kasi galing din akong kasa mga sir. Yeah. Mga sir, minsan kapag nag-check tayo ng ganito, hindi natin ma-check kasi minsan yung tama niyan nasa likod, kaya hindi natin ma-check. Pero mamaya pagka pinukpukan natin ng ganun yan, doon natin yan makikita mga sir. Ngayon, para makatipid si sir, kasi yung block niya may tama, may gas-gas, at para hindi na lumaki yung gastos niya, bigyan na natin siya ng pesa na ganito para hindi na dumagdag sa gagastusin niya. Yan, segregate nyo yung mga pita niya mga sir. Tapos ayan, paghihiwalay na natin, tanggalan na natin yung
yung crankcase bolt. At ito, dumayo pa si sir mga, yung may-ari nito mga sir. Sinadya tayo dito. Saan ba galing niya sir? San Miguel, Bulacan? Bulacan din yung isa kahapon. Yung taga Bulacan po si sir. San Miguel. Yan, sinadya pa tayo dito. Kaya dadala dun sa pinagpagawa niya ng ura. Kaya gawin natin, tulungan natin si sir para hindi mapalaki yung gastos niya. Yan, rubber mallet yung gamitin yung pangpukpok mga sir kasi kapag martilyo hindi naman babasag, kaso nga lang magkakaroon ng tama yung yung crankcase ng pagkapukpok. No problem. Huwag mo kalimutan yan. Maraming salamat. Kaya pa tayo muli. May kulan. Yan, alaga naman sa langis itong mga sir, kaso na-stock nga daw ng 2 buwan ito. Tapos nagkaganon na. Ang sakit na kalimot eh. Yan. Connecting rod lang yung tunog nito mga sir. Dito sa side na to, wala naman pong problema yan. Yan. Ito yung standard niya mga sir, hindi talaga yan basta-basta nahuhugot ng kamay mo lang. Ginagawa namin dyan ito. Nilalagay namin yung tornilyo muna, saka natin siya pinupukpok ng martilyo para lumabas at para hindi masira yung thread. Ibalik nyo yung tornilyo. Alaga naman sa langis ng mga sir, kaso nga lang na-start nga ng 3 buwan daw. Tapos doon na lang nagsimula. Kaya kapag ang motor ninyo mga sir na i-stock ng ganoon, hayaan nyo lang munang mag-minor lang yung motor nyo. Huwag nyo nang bibiritin. Kasi yung langis nasa baba yan. Wala sa taas or wala dito sa mga taas ng makina. Kasi 800 lang yung laman nito. Nasa low level lang yung langis. Kailangan nyo munang hihigop, magpapump yung oil pump para masupplyan lahat ng mga butas o lahat ng pisa nasa loob. Kaya kapag na-stock yung motor ninyo, yung iba ginagawa nila kick ng kick hanggang umangat yung langis saka pinapaandar. Ito dahil walang kick, hayaan nyo lang munang mag-minor or para maka-sureball kayo, tanggalin nyo yung spark plug saka nyo siya iridundo para hindi siya mag-start. Mapaikot lang yung laman loob ng makina at malagyan ng or ma-applyan ng langis para hindi masira. Yan. Ayun, lapit na. Mamatumba. Okay, yan mga sir, natanggal na natin yung yung sigunyal. Yan, makinis na makinis. Tapos, okay mo nga. Ito nga. Ganito nyo lang mga sir, maramdaman nyo na. Ito nga. Yan. Yan yung tunog na naririnig natin. Mas malakas yan kapag medyo umiikot na yung makina. Bigyan natin siya ng parts para makatipid-tipid at malaki na kasi nagagastos nito mga sir. Okay, tapos nilinisan natin to. Okay na mga sir, bali napagawa na natin yung yung kanyang connecting rod or sigunyal assembly niya mga sir. Check mo nga kapulong. At yung pinagpalitan, check natin. Okay, check natin kapulong. Okay, wala na. Tapos yung pinagpalitan, check natin pinagpalitan. Okay, ito mga sir yung nakalagay sa kanya mga sir. Yan, makikita nyo dyan, may gas-gas. At yung connecting rod pin, yan, may gas-gas din. Pati ito mga sir, mga tatamaan din to. Kaya matik, magpapalit tayo. Yan, yan po yung nagpapatunog sa kanya. Tapos gagamit tayo ng butane para may lubog natin yung sigunyal. At lalagyan nyo ng langis yung crankcase. I-try mo nga muna kapulong yung sigunyal ng ilagay ng nang hindi natin pinapainitan muna para makita din nila. Obligadong gagamit tayo ng butane para may lubog. Yan.
Hindi niya yan mailulubog mga sir, kaya gagamit tayo ng butane, papainitin natin para maisalpak natin yung yung sigunyal. Okay, painitan mo na. Painitin niyo yan sa loob ng 15 minutes para mailubog niyo yung sigunyal. 15 minutes pataas. Kakat ko na yung video mga sir para hindi umaba yung ating video. Yan, kunti pa mga sir tapos sasalpakan na natin yung sigunyal. Okay, nakalipas na yung ilang kuwan natin mga sir. Isasalpakan natin itong sigunyal. Okay. Ayan, tapos laglag natin. Magalaw. Ayan ang mga sir, naibalikan natin. Tapos isasunod natin yung ilalagay yung crankcase after natin malagyan ng ng Vita Gray. Vita Gray kasi yung ginagamit ko. Tama sa ilagay na natin yung crankcase at nilalagay naman ni Kapulong yung piston. Tapos maya ikakabit na natin to sa chassis niya para mapaandar na natin kung same pa ba rin ba yung kanyang tunog or nagbago na siya. Okay, ito mga sir, na-assemble na yung makina. Water pump na lang yung ilalagay ni Kapulong, tapos tensioner, tambucho, swing arms, cover. Pwede na natin ikabit yan sa chassis niya mga sir para mapaandar na natin to. Basta tip lang mga sir, kung sakali kayo mag overhaul habang kinakalas nyo yung motor, dapat ilatag nyo ng paisa-isa. Ngayon kapag nagugas na naman kayo, ilatag nyo uli ng paisa-isa. At siyempre i-mindset nyo na lang yung mga pinanggalingan ng mga pisa dito. O di kaya, ang sample natin na medyo makakalimutin tayo, i-video na lang yung video niyo yung mga ginagawa ninyo. Tapos kung sakaling meron kayong hindi na ilagay, after nyo ma-assemble, meron kayong hindi na ilagay, pwede nyo balikan yung video na ginawa ninyo. Sureball na sureball po yun mga sir. Okay, namasa nakatayo na yung makina. At ilalagay na lang ni Kapulong yung oil seal sa may pulley natin para may lagay na yung pulley at yung crankcase cover. Tapos sasalpak na natin yan doon sa kanyang chassis. Okay, yan mga sos, sasalpak na natin yung makina ni ADB. Natapos na ni Kapulong assemble yung makina. Yan. Lagayan natin mga sala. Pagdugtungin muna namin. Tapos mamaya babalikan natin yung shock, stator, double check na rin natin yung wiring nya, total body, tapos pa-drive natin mga sir. Tingnan natin kung same pa rin yung tunog ng makina ng bagong kalas na. Okay, ito mga sir, balik na natin lahat ng mga pisa, total body, tapos yung mga socket. Lalagyan na rin ng coolant, langis, gamit natin yung yung Voyager mga sir. Tapos itestingan natin, papaanda rin to. Ang kilometer natin, kilometer muna. Ayan. Uy, hindi pa, iba pala yan. 62. Yan, tapos start mo, kolong. Okay. Okay. Wala na yung ibang tunog na kakaiba. Wala na yung tong 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 tong, tang 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 tang. Tahimik na ulit siya mga sir. Tapos puro ito ayan, tahimik na siya mga sir. Hindi siya tulad ng una, talagang ramdam mo talaga yung nag-uumpog ang bakal. Siyempre gamit din natin yung coolant, yung peak
Yan. Pambansa pa galing yung coolant. Tapos diagnose na lang to mga sir para maituno natin kasi ano to eh, pinagtatanggal natin yung mga socket. Ayan. Yung lagitik na konti mga sir, normal na yan sa, ano, sa mga Honda kasi sa valve clearance kasi nila 10 saka 24 kaya malaki at meron din siya. Ayan. Ito mga sir, dami naka-install oh. Siguro yan mga sir, kaya nagkaroon siya ng mga ganitong kadaming error code sa motor ni sir. Siguro nung kinalas-kalas yan, naka-on yung motor bago tinanggal-tanggal. Kaya nagkaroon siya ng error code. Kaya ngayon, buburahin natin lahat niyan. Tapos, i-reset natin. Kaya napaka-importante kapag once na nagkakalas tayo mga sir ng mga sensor o socket, dapat nire-reset talaga yan. Kasi kapag dumami ng dumami yung naka-install na error code sa computer box nito, minsan din mamamatay, lalabas yung check engine, ganyan, kahit wala namang problema yung unit nyo, lalabas at lalabas po yan. Minsan, bigla na lang humihinto. Sa dami na kasi na naka-install na error code sa ECU ni sir, sa motor niya. Ayan, binura na natin, tapos check mo. Okay, wala na yung naka-install na error code. Tapos, ano na lang natin to, reset na lang. After natin dyan, ano natin, tapos engine speed, yan, sakto-sakto lang yung engine speed niya mga sir, yung minor niya, yan, sakto-sakto lang yan. Yan, kung mahimik na uli siya, hindi na siya nagtatang-tang-tang. Yan, pwede na natin ibalik lahat yung mga kulang na pesa tulad ng upuan, cover ng magneto, saka yung cover dito. Kaya minsan nakala nyo maingay yung makina, may langit-ngit na narinig dahil naka-open kasi dito. Okay, balikan natin yung upuan niya para makuha ng sir. Magagaling pa na uuwi pa siya ng Bulacan, Santa Maria. Yan, okay mga sir. Tapos na natin yung yung ADB. Tama makakawin na rin si sir mga sir. Yan. Pagka gano'n yung tunog ng makina niya mga sir, alam nyo na kagad ang dapat nyong gawin or yung sira ng motor ninyo. Yan, ganyan na lang yung video natin mga sir. Maraming salamat.